Mananimlim lang ako. Tahimik ang gabi. Ngunit sa likod ng dilim, may isang lalaking handa ng isugal ang lahat. Si Tanggol, buo na ang pasya. Ngayon niya ilalaban ang buhay ng kanyang ama, si Ramon. Matagal na niyang pinigilan ang sarili, pero ngayong nalaman niya ang lihim na kinaroroonan ni Ramon, wala nang atrasan. Ang impormasyong iyon, napilit nilang makuha mula kay Kidlat, isang tauhan na halos lamunin ng takot sa harap ng galit ni Tanggol. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Kidlat, lalong nagliliyab ang apoy sa puso ng ating bida. Samantala, sa kabilang dako, abala si Angkong Lucio sa pagbuo ng bitag. Ginamit niya ang pagkakaaresto kay Ramon bilang pain, isang pain na alam niyang agad kagat ni Tanggol. Pag dumating siya, malamig niyang sambit. Dito matatapos ang lahat. Hindi pa man sumasapit ang dilim, nararamdaman na ng kanyang mga tauhan ang bigat ng nalalapit na digmaan. Itinali nila si Ramon, piniringan, ginawang buhay na umang para sa sariling anak. Habang papalapit si Tanggol sa pinangyarihan, ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang dibdib. Dala niya ang bigat ng responsibilidad at ang pangambang baka ito na ang huling beses niyang makita ang ama. Nais siyang samahan ng kanyang mga kaibigan, ngunit mahinahon niyang sinabi, "Hindi ko kayang isama kayo sa laban na ito. Ako na lang." Ayaw niyang may madamay dahil sa mundong ginagalawan nila, ang kabayanihan ay madalas may kapalit, buhay. Pagdating niya sa taguan, walang alinlangan niyang tinig na umalingaw-ngaw sa dilim. "Lucio, ako ang hanap niyo. Palayain niyo ang tatay ko." Ngunit imbes na sagot, bala ang sumalubong sa kanya. 1, 2, 3. Tuloy-tuloy ang putukan na tila musika ng kamatayan. Ngunit hindi umatras si Tanggol. Sa bawat pagputok ng baril, may isang tauhan ni Lucio ang bumabagsak. Dugo, usok at sigawan. Iyon ang naging saksi sa kanyang determinasyon. Ang gabi ay tila naging impyerno, ngunit sa gitna ng apoy, nanatiling matatag si Tanggol. Sa loob ng bodega, nakatitig si Lucio sa ama ni Tanggol habang malamig na nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Darating siya, at pag dumating, magwawakas ang kwento niya. Ngunit hindi niya alam, hindi kamatayan ang dala ni Tanggol, kundi hustisya. Sa kabilang banda, isang kakaibang kwento rin ang nagaganap. Si Ponggay, nakahanda na sa kanyang sariling bitag. Bilang bahagi ng kanyang investigasyon, tinutugis niya ang kilalang halimaw ng gabi, ang Midnight Monster. Nagpanggap siyang biktima, pero sa totoo, siya ang manghuhuli. Sa isang hotel, nakasuot siya ng mapang-akit na kasuotan, handa nang iligaw ang demonyo gamit ang sarili niyang talino. Habang iyon ay nangyayari, si Santino naman ay nilalamon ng puot. Galit na galit siya kay Mayor Miguelito, ang kapatid ni Erica, isang lalaking simbolo ng kasakiman at kapangyarihan. At sa dilim ng kanyang isip, nagbuo siya ng plano, haluan ng laso ng alak ni Miguelito. Isang tahimik na ganti para sa mga taong ginamit siya. Ngayon, sabay-sabay na umiikot ang 3 kwento ng paghihiganti. 3 taong itinutulak ng galit, ngunit pinapatakbo ng pag-ibig at prinsipyo. Maililigtas kaya ni Tanggol ang kanyang ama? O sa pagnanais niyang protektahan ito, siya naman ang mawawala? Magtatagumpay kaya si Ponggay sa kanyang bitag laban sa halimaw na si Rocky Boy? At si Santino, hanggang saan siya dadalhin ng kanyang galit bago siya lamunin ng dilim? Abangan ang mga susunod na tagpo sa FPJ, Batang Quiapo. At kung gusto mo pang masundan ang mga kwento ng tapang, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe